Kinben Book 5, Chapter 111. Sumilbato na nga ang referee at hudyat ito natapos na ang timeout na itinawag ng Calapan City. Sina Maki at Ricky nga ay napatango sa mga sinabi ng kanilang coach at si Dre naman ay napatingin sa bench ng kalaban. Napakuyom nga ng kamao si Sanchez at pagkatapos noon ay naramdaman na lang niya ang pagpatong ng mga kamay ni na Agoncillo at Lee sa kanyang balikat. Kaya natin ito, sabi nga ni Lee, at si Agoncillo naman ay napangisi sa pagpasok nila sa loob ng court. 64-54 ang score ng mga oras na iyon at lamang pa ng 10 ang Calapan. Si Kyle naman habang naglalakad sa loob ng court sa unahan ng kanyang mga kakampi ay agad ding nagsalita. Kaunti na lang, gulatin natin ang lahat at mag-comeback tayo sa labang ito. Bulalas nga ni Kyle at dito na nga maririnig ang malakas na sigaw ng kanyang mga kasamahan. Sinambot na nga ni Ricky ang bola mula sa kanyang kuya Tristan at dito na nga siya napaseryoso nang mapatingin sa naghahandang si Lastimosa. Marahang bumuntong hininga si Ricky at pinagmasdan ng pwestuhan ng kanyang mga kasamahan. Humarang naman agad si Kyle kay Mendez. Pinagmasdan ni Lastimosa ang ginagawang galaw ni Ricky at sa pagbukad ng kanyang mga braso ay doon na rin nga biglang dumating si Sanchez para magbigay ng screen. Mabilis namang lumayo si Ricky at sa paglapit ni Gamboa sa kanya ay bigla niyang ibinato ang bola sa sahig. Isang double team defense na naman sana ang sasalubong sa kanya mula kay Lastimosa. Kaso inunahan na niya ito at pagkasambot ni Sanchez sa bola ay agad din siyang tumalon para magpakawala ng jump shot. Si Kyle naman ay mabilis sa sinabayan ito. Ipapasa mo iyan, sabi nga niya sa sarili at makikita nga na maganda rin naman ang kanyang paghabol. Kaso pinakawalan pa rin ni Sanchez ang bola. Paglapag nga ni Sanchez at Lastimosa ay mabilis silang pinagmasdan ng bola sa ere at sa pagdating ito sa basket ay pumasok nga ito na naging dahilan upang makapuntos ang Calapan sa kauna-unahang pagkakataon ngayong quarter. Kasunod din ang ganap na iyon ay ang mabilis sa paglapit ni Sanchez at Mendez kay Lastimosa. Binantayan agad ako, bulalas nga sa isip ni Kyle, at nang makita naman ito ni Lanete ay kay Gamboa niya ipinasa ang bola na mabilis na napaseryoso sa biglaang paglitaw ni Romero. Full court defense na rin pala kayo, ay saya. Nasambit naman ni Coach Barcibal sa sarili. Alerto rin naman si Gamboa at agad niyang ipinasa kay Gomez ang bola. Pagkasambot naman ni Vincent ay dito na nga siya napaseryoso ng may isang kalaban ang biglang natapik ang bolang kanyang papatalbugin. Napalunok na nga lang si Gomez dahil sa paglitaw ni Sanchez nang may pagnisi. Tumapon nga ang bola at dito naman napakuyom si Sanchez. Binunggo nga niya ang lumampas sa kanyang si Sanchez na naging dahilan upang bumagsak ang manlalarong iyon. Napasilbato naman ng referee at binigyan ng foul si Gomez. Si Dre naman ay nagdidilim ang paningin na tumayo at napangiti na pinagmasdan si Gomez. Pasalamat ka, medyo nagbago na ako. Pero kung nasa Mindoro ka, baka kanina ka pang wala sa loob ng court. Wika nga ni Sanchez na nanatiling malamig ang ulo sa kabila ng intentional foul na ginawa ni Gomez. Wala akong pakialam, baka nakakalimutan mo, taga Mindoro rin ako. Sabi naman ni Gomez na marahang hinaplos ang kanyang kaliwang braso. Hindi naman ito inintindi ni Sanchez, bagkus ay nilampasan niya ito para sa pagbalik ng possession sa kanila. Si Kyle naman ay agad na napansin ang ginawa ni Sanchez at pagtingin naman niya kay Ricky ay napaseryoso na lang siya dahil nawala ito. Nasa Calapan na nga muli ang bola at si Mendez ang sumambot noon mula sa pasa ni Sanchez. Dito nga ay napatakbo si Lastimosa at sa pagdating nito ay biglang ipinasa ni Mendez ang bola sa kanyang kuya Maki na kasalukuyang nakatalikod kay Gomez. Hindi mo ako kaya, sabi nga ni Maki kay Gomez na biglang napangisi. Talaga? Bulalas pa nga ni Gomez at dito na nga gumalaw ang mga siko ni Maki. Pinasimplihan niya ng patama ang kanyang defender. Pagkatapos nga noon ay bumigla siya ng talon pauna at paharap sa basket. Isang fade away jump shot ang kanyang binitawan at si Gomez ay agading tumalon kahit pa may espasyo nang nagawa si Romero. Pinakawalan nga ni Romero ang bola. Kaso, isang malakas na sigaw naman ang ginawa ni Gamboa nang hampasin niya ang bola. Isang block ang nagawa nito na ikinaseryoso ni Romero. Bumulusok naman ang bola pababa at nang makita ito ni Lastimosa ay agad niya itong kinuha. Nabalik nga sa Oxy ang possession at maririnig na naman nga ang malakas na cheer
para kay Lastimosa nang itawid niya sa gitna ang bola. Napaseryoso rin naman siya nang lumampas sa kanya sina Mendez at Sanchez. Humarang din agad ang kamay ng mga ito sa galaw ng bola kung kaya't napahinto si Lastimosa na makikitang mabilis na nagkaroon ng double team defense laban sa kanya. Ang bilis nga talaga ng dalawang ito. Wika ni Kyle sa isip. Hinawakan nga niya ang bola at dito nga siya napangiti at agad siyang tumalon. Hindi nga siya kinabahan na siya ay mabubutaan at ginamit nga niya ang kanyang kumpiyansa bilang shooter at ace player ng team. Nagpakawala siya ng tres na mabilis namang sinabayan ng talon ni Sanchez at Mendez. Ang bilis ng release, sabi nga ni Dre sa sarili dahil naiwanan ng kamay niya ng bola. Hinalit nga ng bola ang basket na ikinadagundong ng cheer ng mga fans ni Lastimosa. Isa kasing cold-blooded 3 ang kanyang ginawa at maging si Coach Isaiah ay napailing sa lupit ng ginawang iyon ng ace player ng Oxy. Ganito talaga ang mga ace players, walang takot pumuntos. Sabi nga niya sa kanyang sarili na napatingin pa sa scoreboard. Naibaba na nga ng Oxy ang lamang nila sa siyam na puntos. Ang tres ding iyon ni Lastimosa ang nagpakuyom sa kanyang mga kakampi. Maging ang mga players nga sa bench nila ay napatayo dahil doon. Habang papalayo nga si Lastimosa mula kay Sanchez at Mendez ay inilingan na lang niya ang mga ito. Ang bilis niyang mag-release ng bola. Nasabi na nga lang ni Sanchez kay Mendez na agad na napatango. Ang galing. Sabi naman ni Mendez sa sarili na napatingin kay Sanchez. Nakakaloko talaga minsan itong si Mendez. Naka-score na nga ang kalaban, parang masaya pa. Kakaiba talaga ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Sanchez na agad na nag-inbound ng bola para kay Ricky. Kumawala na nga ang defense chance para sa Oxy team. Sa pagdating naman ni Ricky sa side nila ay mabilis siyang sinalubong ni Lastimosa na ayaw na kaagad siyang palusutin. Nagkatinginan pa nga ang dalawa at si Ricky ay napangiti nang bumigla siya ng kaliwa dahil sa paglitaw ni Romero rito para sa isang screen. Mabilis niyang hinarangan ni Romero si Kyle kaso gumamit ng lakas si Lastimosa na ikinaseryoso niya. Palampasin mo ako, Maki. Bulalas nga ni Lastimosa sa sarili. Wala sa tama ang pako. Matutumba ako. Walang hiya ka, Kyle. Sana ay matawagan ka ng foul. Sabi naman sa isip ni Maki na bigla nang hinayaan si Lastimosa. Pagkakita naman ni Mendez sa nangyaring iyon ay isang bounce pass ang agad niyang ginawa papunta kay Romero. Si Lastimosa naman ay napangiti nang makita iyon. Inaasahan na nga raw niya iyon kung kaya't bumigla siya ng damba sa bola na ikinaseryoso ni Ricky. Si Sanchez naman ay biglang humarang kay Lastimosa na naging dahilan para dumiretso na nga kay Maki ang bola. Aba, sabi nga ni Lastimosa na pagtingin kay Maki ay napaseryoso rin siya nang sandalan siya ni Sanchez upang hindi siya makahabol. Si Gamboa naman ay agad na hinabol si Maki at sa paglampas niya rito ay bumigla nga ng hinto si Romero. Mabilis na kumanan si Maki at sa paghabol ni Gamboa ay bumigla siya ng pagkaliwa na naging dahilan upang mabigla ang galaw ng kanyang defender. Isang ankle breaker ang ginawa ni Romero na nagpawaw sa mga manunood. Si Gamboa naman ay napakayom at mabilis na bumawi ng tayo. Nasa ere na naman noon si Maki at dito na nga nito pinakawalan ng bola na nagpaseryoso rin dahil sa paglitaw ni Gamboa. Binangga nga nito sa ere ang kanyang katawan at sa pagbagsak nila sa ibaba ay doon na nga napaseryoso si Romero dahil parang sinadya na naman daw ang foul na iyon. Pumasok ang bola sa basket kaso kasunod nga rin ito ay ang pagsipa ni Romero kay Gamboa dahil sa pag-ipit nito sa kanya ng may puwersa. Nabigla nga ang mga manunood sa nangyaring iyon at si Gamboa ay agad na humiga at napakapit sa kanyang singit dahil natamaan daw noon ang kanyang pagkalalaki. Si Maki naman ay agad na tumayo na parang wala lang. Hinaplos-haplos pa nga nito ang kanyang katawan dahil sa pagdiin ni Gamboa ng siko nito sa kanya. Tama lang sa iyo yan. Pahabol pa nga ni Maki na napatingin kay Ricky Mendez. Pasensya ka na, Ricky, pero hindi mo ako katulad na basta-basta lang palalampasin ang ganitong mga bagay. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili habang nakatingin sa referee na tinawagan agad siya ng flagrant 1 foul. Hayop ka, Romero. Bulalas naman ni Gamboa na nakahawak pa rin sa growing area niya. Sina Gomez at Lazaro nga ay agad na nilapitan ng kanilang kasamahan. Sorry, coach. Sabi pa nga ni Maki sa kanyang sarili habang nakatingin sa bench. Tao lang naman tayo. Kung sa akin nangyari yan ay baka kung ano na rin ang nagawa ko.
Sabi na nga lang ni Coach Isaiah at kasunod noon na yung pagsigaw ng kanyang mga players na napatayo na lang din. Ang galing mo, Maki, tama lang ang ginawa mo. Sigaw ng mga ito na ikinaseryoso ng mga manonood. Ikinaseryoso rin ito ng mga players ng mga taga-Oxy. Si Rayos nga mula sa bench ay napatayo at napasigaw sa kanila. Mga maruruming maglaro! Sigaw nito at nang marinig ito ni Baron at Larry ay agad na tumingin ng mga ito sa manlalarong iyon. Itinaas ang dalawa ang kanilang mga kamay at nag-dirty finger kay Rayos na ikinagalak palalo ng mga manonood. Ito ka, Rayos, ikaw pa ang may lakas ng loob na magsabi niyan? Sigaw ni Larry at Baron. Si Rayos naman ay napakuyom nang marinig iyon. Huwag mo silang patulan, ang mahalaga ay pabor sa atin ang nangyari. Wika naman ni Coach Barcibal na napatingin naman sa loob ng court. Nakatayo na nga rin si Gamboa na marahan munang bumuka-bukaka. Mabibigyan pa rin naman si Maki ng isa pang free throw at 2 free throws naman sa kalaban at magiging kanila rin ang bola bilang sagot sa flagrant foul na nangyari. Sumable nga ang bonus shot ni Maki at napaseryoso si Ricky sa nangyari. Si Kyle naman ay napangiti sa ginawa ni Romero na alam niyang sinadya nito. Naging 68-59 niya ang score matapos maipasok ni Lastimosa ang 2 free throws. Dito na nga nagwala ang mga manonood dahil sa pagbalik ng bola sa Oxy ay agad itong sinambot ni Kyle Lastimosa na mabilis na hinarangan ni Mendez. Sorry, Ricky, pero ang momentum ng laban ay nasa amin na. Sabi nga ni Kyle sa kanyang sarili at bumigla siya ng iwas sa kanyang bantay na sinamahan din niya ng pasimpleng hawi ng kanyang kanang braso. Huli ka, boy. Bulalas nga ni Sanchez na ikinaseryoso ni Lastimosa nang ang bola ay mawala sa kanyang kaliwang kamay. Si Mendez naman ay sinambot ang bola at si Maki naman ay iniwanan ang kanyang katapat na si Gomez. Ang bilis noong tatlo, bulalas ng mga manonood at si Coach Isaiah nga ay napangiti sa nangyayari. Depensa, opensa, iyan ang gagawin ng tatlong iyan. Wika nga ni Cervantes at sa paghabol din ni Lastimosa, Gamboa at Gomez sa mga ito ay dito na nga nakaramdam ng kaseryosohan ng mga manonood. Si Mendez ay mabilis na huminto at pinalampas ang kanyang Sir Kyle. Bakit? Bulalas nga ni Lastimosa na nabigla sa ginawa ni Ricky na kung tutuusin ay kayang-kaya na raw nitong dumiretso sa basket. Hinawakan nga ni Ricky ang bola at sa pagbalik ni Lastimosa ay napatalon siya bigla nang hindi niya namamalayan. Fake lang, bakit napatalon ako? Bulalas nga ni Kyle sa isip at sa pagtingin niya kay Ricky ay huli na nga siya. Isang pump fake shot sa 3-point territory ang ginawa nito laban sa kanya. Paupong lumapag si Mendez at makikita nga rin ang pagkuyom ng mga kamao nito na sinundan ng pagpasok ng bola sa basket na nagpamura sa mga manonood. Basket counted! Sigaw ng referee na nakaramdam ng lupit sa ginawang iyon ng player na may numero 3 sa jersey. Masyado nang mainit ang laban, kaya mas papainitin ko pa. Sambit nga ni Mendez at tumayo rin kaagad nang alalayan siya ni Kyle. Nag-e-enjoy ka pa, Sir Kyle? Dagdag pa nga niya at si Lastimosa ay napangiti nang hindi inaasahan. Oo, lalo't hindi ka pa rin nawawala sa larong ito, Ricky Mendez. Pwes, nagsisimula pa lang ako. Hindi na kayo makakahabol pa magmula sa pagkakataong ito, Kyle Lastimosa. Seryosong winika ni Ricky na ikinakuyom ni Lastimosa. Isang pakiramdam din ang bigla niyang naalala sa mga salitang ito ni Mendez na nagpadilim sa kanyang paningin. Isang bagay na nakita niya noon kay Kyrie na sa tingin niya ay nawala sa pagsisimula nito sa Maharlika League. 72-59 nga naging score matapos ang 4-point play na iyon ni Mendez. Habang naglalakad nga siya pabalik ay bigla rin siyang nagsalita sa kanyang mga kakampi. Ibalik natin sa 20 ang lamang natin. Asa, sagot naman agad ni Gamboa. Mayabang ka, sabi nga ni Gomez at si Ricky naman ay napangiti. Bumalik nga ang possession sa Oxy at si Lastimosa ay nabigla na lang nang i-double team siya ni Romero at Mendez. Dito na nga niya naramdaman ang isang hindi inaasahang pressure. Agresibo ang kamay ng dalawa, kung kaya agad niyang ibinato ang bola kay Gomez. Umalingaw-ngaw naman ang malakas sa tapik ng bola dahil si Sanchez ay nagawang ma-intercept ang pasa ni Lastimosa. Nagulat na gulat sa nangyari. Kumaripas naman agad ang takbo sina Gomez at Gamboa upang mauna sa side ng kalapan. Si Mendez naman ang kumuha ng bola at sa paghabol sa kanya ni Lastimosa ay dito na nga siya napangiti nang makaramdam siya ng panganib mula rito.
Inagaw nga muli ni Lastimosa ang bola at ang na-hype na crowd ng Kalapan ay natahimik. Si Mendez naman ay napangiti at dito na nga niya ipinakita na siya ang pinakamabilis na manlalaro sa loob ng court na ito. Sa pagbalik muli ni Lastimosa sa side nila ay bigla namang gumilid sa kanyang kaliwa si Mendez. Hindi mo mapipigilan ang gagawin kong ito. Mahinang wika nga ni Lastimosa na bumigla ng hinto at walang takot na tumalon para magpakawala ng tres. Napangiti naman si Ricky at dumiin nga ang kanyang mga pasa sa hig. Tila nga dito na raw masusubukan kung gaano nga ba raw kataas ang kaya niyang talon. Sa pagtalon ni Lastimosa ay siya ring pagsabay ni Mendez. Huli ka na. Sambit nga ni Lastimosa at sa pagbitaw niya sa bola ay dito na unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa dahil sa sumunod na nangyari. Hinampas ni Mendez ang bola at ang mga manonood ay natameme sa nangyaring iyon. Sabay nga lumapag ang mga paa ni Mendez. Pakaramdam niya ay ang lakas doon at sa paglampas niya kay Lastimosa ay dito na nga rin niya kaagad na hinabol ang bola. Mabilis niya itong pinalo pabalik sa loob at sa pagsambot ni Romero rito ay dito na nga niya pinasayaw ang kanyang bantay na si Gomez. Isang killer crossover ang ginawa ni Romero at naiwan na lang si Gomez na nakaupo sa sahig nang lampasan niya ito. Kasunod din nga nito ay ang pagdating niya sa basket na kung saan ay narito si Gamboa. Ibinato nga bigla ni Maki ang bola pataas at sa paglingon ni Gamboa sa pupuntahan nito ay agad siyang tumalon. Subalit hindi ang mga kamay niya ang sumambot noon sa ere. Pagkus ay sa mga kamay ni Sanchez ito napunta. Hindi, nasambit na nga lang ni Gamboa dahil dinakdakan siya ng harapan ni Sanchez. Bumagsak siya sa ilalim ng basket at natawagan pa ng foul ito. Paglapag nga ni Sanchez sa harapan ni Gamboa ay sumilay ang maangas ng ngiti nito habang pinagmamasdan ang humarang sa kanya. Naroon nga rin si Romero na hindi rin umaalis. Tila nga inaasar nila nang tahimik si Gamboa. Marahang tumawa ang dalawa. Mayabang ka lang pero wala ka sa level ng basketball namin. Wika ni Romero at si Sanchez naman ay umiling at dito na nga makikita sa mukha niya ang nakakaasar niyang itsura. Parang natatawa ang mata at makikita nga rin ang paglabas ng dila na halatang nangaalas ka. Si Gamboa naman ay napakuyom ng kamao at agad na tumayo. Sa inis niya ay inundayan niya ng suntok si Sanchez na agad naman siyang iniwasan. Ang mga manonood nga ay nagulat sa nangyaring iyon. Ang mga referee ay napasilbato lalo dahil makikita nga si Gamboa ay nagwawala na sa loob ng court. Suntukan na lang ang yayabang ninyo. Bulalas nga ni Julius na agad na hinawakan ni Gomez at Lastimosa. Natatawa pa rin naman sina Sanchez at Romero. Mahina ka, puro ka lang yabang. Wika pa nga ni Sanchez na inilabas pa ang dila. Doon na nga rin nakawala si Gamboa at ang mga manonood ay napaseryoso dahil nagkagulo na nga ang laban dahil sa pangyayaring iyon. Sinuntok nga ni Gamboa si Sanchez kaso bago mangyari iyon ay tinamaan na siya ng bola sa mukha na naging dahilan upang ang mga manonood ay lalong mapaseryoso. Tama na iyan. Wika nga ni Tristan Agoncillo na makikitang masayang masaya. Siya nga ang bumato ng bola kay Gamboa at doon na nga napasigaw si Coach Barcibal dahil bumulagta at nawala ng malay ang kanyang player. Napailing na nga lang si Isaiah. Huwag na huwag kayong papasok sa loob ng court dahil malilintikan kayo sa akin. Seryoso pa niyang winika at dito na nga rin siya napatingin sa bench ng kalaban. Wala ka pa rin ipinagbabago, Darwin Barcibal. Kung ano ang ginagawa mo noon ay gawain din ng mga players mo. Sabi na nga lang ni Isaiah sa kanyang sarili. Naalala kasi niya ang kanyang isang laro noon na kung saan ay nauwi sa suntukan. Pansamantalang nahinto ang laban dahil sa pangyayaring iyon. Si Coach Barcibal nga ay nagrereklamo sa officials tungkol sa nangyari. Pero agad naman siyang binabara ni Isaiah na naroon din. Ang mga referee naman ay pinapanood ang replays habang si Gamboa naman ay hindi pa gumigising at napilitan na nga dalhin sa klinik ng venue na kasama ang mga medics ng liga. Hindi pa kami tapos, may rayos pa. Ikaw rin, Gomez. At malapit-lapit na rin itong si Lazaro kung maglalaro uli. Sabi pa nga sa sarili ni Dre habang nakaupo sa bench. Wala ngang kaalam-alam si Ricky na may mga masama palang plano ang kanyang mga kakampi sa mga maduduga nilang kalaban. Maging si Coach Isaiah nga ay inaasahan na rin na mangyayari ito. At nakakaramdam siya ng tuwa
Dahil ito talaga ang basketball na kanyang kinagisnan noon. Hinding-hindi raw talaga mawawala ang mga ganitong pagkakataon na lalong magpapatibay sa isang koponan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.